breathing, meaning the body stops breathing usually when sleeping. Ang mga may CCHS, hirap huminga dahil ang kanilang utak may problema sa automatic control of breathing. Kaya naman kinakailangan may mechanical ventilator. Kapag kasi bumaba ang oxygen level, hindi kaagad nakakapag-react ang kanilang katawan, kaya kadalas ay nagre-resulta kaagad ito sa seizures. Tulad ng nangyari kay Nikki na may 5 taon ng may CCHS. 4 years old siya, nag-seizure siya ng 30 minutes, 2 beses. 30 minutes each, so almost an hour. Sabi ng mga doctors, pag ganun daw na klaseng seizure, yung tawag nila, status epilepticus. Ano daw, yung bihira na usually may brain damage na. Doon CT scan siya, nakita wala namang effect sa brain niya. Para sabi ng doctors, parang miracle na okay pa din siya despite na 1 hour nagsi-seizure. Pero ngayon, eto si Nikki at Animoy walang iniindang karamdaman. Abala pa nga siya sa kanyang homeschooling. Sa kasalukuyan, hindi pa rin alam kung ano nga ba ang sanhi ng CCHS. Pero ang abnormalidad daw sa genes ang tinitignang pangunahing dahilan dito. Sa Pilipinas, bihira ang nagkakaroon ng sakit na ito. Kaya naman ang pamilya ni Hannah at Nikki, hirap pa nung una kung paano tutugunan ng sakit. With proper supportive care, like respiratory support, using the ventilator, and if you avoid getting infection, an individual with congenital central hypoventilation syndrome can have a normal lifespan. At sa mga nais pong tumulong sa mga batang may congenital central hypoventilation syndrome o CCHS tulad ni Hannah at Nikki, maaari po kayo makipag-ugnayan sa unang hirit hotline sa 928-5026.